paghihingi ng file ni Moises Malonzo? Yung plano mo might make things worse for Justin. Tama pa rin ba ang ginagawa ko? Pinakain naman ni Tyrone si Moises dahil alam niya ang gutom na ito. Pagkatapos namang kumain ng binata ay sinaad niya kay Tyrone na handa na siyang malaman ang lahat ng alam niya. Sinaad naman ng binata na una sa lahat ay hanga siya kay Moises sa mga ginagawa niya dahil kahit napapatrouble siya ay lumalaban pa rin siya. Pinaliwanag naman ni Moises na okay lang sana kung siya lang pero nadadamay na pati pamilya niya at mga kaibigan niya. Sabay nakiusap siya kay Tyrone na gusto niyang humingi ng tulong sa kanya kaya tinanong ng binata kung bakit sa kanya pa na agad namang sinaad ni Moises na dahil alam niyang mabuting tao si Tyrone na iba siya at may konsensya siya hindi katulad nila Justine. Agad kinuha ng binata yung pinagkainan ni Moises at sinad niyang maghintay lang ito. Nang nasa kusina na si Tyrone ay balisa na ang binata at hindi niya alam ang gagawin niya na naiipit na din siya pero takot siyang umamin kay Moises dahil alam niya kung anong kayang gawin ng mga sagrado. Habang nasa daan naman si Justine ay biglang tumawag si Tyrone kung saan pinaalam niyang nasa bahay nila si Moises kaya natuwa ang binata na mas binilisan niyang nagpatakbo. Habang nagtiyagang naghintay si Moises kay Tyrone na wala siyang kaalam-alam na papunta na sila Justin doon. Habang pinainom naman ni Eleazar si Rafael kaya sinaad niyang parang ang agang inuman na pabirong giniit naman ni Eleazar na kini-question ba niya ang Pangulo. Giniit ni Rafael na hindi pa rin sila okay ni Jaime kaya mag-inuman na lang sila na ganamang sinaad ng tito niya na kaya niyang i-manage ang kuya niya na ang concern niya ay si Danica na marami siyang sama ng loob sa kanila lalong-lalo na sa kanya. Sinaad naman ni Rafael na nangyari na yun sa kanila ni Justine na nagrebelde din ito pero bumabawi na ang anak niya na kailangan lang nila ng guidance. Diretsahang tinanong ni Eleazar kung nagbago na talaga si Justine, sabay tinanong niya kung anong klaseng guidance ang ginagawa ni Rafael. Lalo't kakaumpisa pa lang nila ay nasasangkot na sa kung ano-anong problema ang anak niya. Giniit ni Rafael na unfair na i-blame nila si Justine dahil naiipit lang din siya pero sinaad ni Eleazar na paano kung nagsasabi ng totoo si Moises kaya natahimik si Rafael dahil alam niyang totoo ang hinala ng tito niya. Habang nang-aalis na si Moises ay hinarang siya ni Tyrone kung saan sinaad niyang dinahlan niya ito ng beer pero giniit ni Moises na hindi siya pwedeng magtagal. Nagkunwari pang kinumusta ng binata ang pamilya ni Moises at kung alam ba nila kung nasaan siya kaya medyo nakakahalata na si Moises dahil nanginginig si Tyrone kaya nakiusap siya sa binata na alam niyang ginikipit siya ng mga sagrado at alam niya ang totoo na yun ang pwede niyang gamitin na ebidensya at si Tyrone lang ang makakapagbigay sa kanya kung anong kailangan niya. Sabay kwinalyuhan pa niya ang binata at sinaad niyang wala na siyang malalapitan. Pero nang mahalata niya ang mga kilos ni Tyrone ay agad-agad itong lumabas pero bago pa ito umalis ay saktong dumating na sila Justine. Habang nagpalusot naman si Rafael kay Eleazar na wanted criminal si Moises kaya hindi siya magsasabi ng totoo lalo't nahulihan pa siya ng droga at napatunayang nagtutulak. Sinumbat ni Eleazar kay Rafael kung naniniwala siya sa mga sinasabi niya dahil kilala niya ang pamilya nila na madali lang nilang paikutin ang katotohanan na trinain sila ni Jaime na pinakamagaling sa lahat nang saktong dumating naman ito kung saan sinumbat niya kay Eleazar na hindi niya sinunod yung utos niya at sa iba pa niya binigay yung rehabilitation project na bumuo pa siya ng gabinete niya na hindi man lang niya pinaalam sa kanya, sabay pinaalala na naman niya ang pagtanggap ng pamilya sagrado sa kanya na kahit bastardo siya, kaya sinumbat ni Eleazar na araw-araw na lang niyang naririnig ang panunumbat ng kuya niya at nabibingi na din siya, sabay tumawa pa ito
at nagpasalamat dahil tinanggap siya ng pamilya sagrado ng buong buo. Sabay sinaad niyang hayaan na nilang gawin niya ang mga responsibilidad niya bilang presidente ng Pilipinas. Magsisimula na ang banggaan ng mga sagrado. Habang makokonsensya na si Rafael sa mga pinaggagawa niya kay Moises, lalo't alam nilang totoong inosente ang binata at nagsisimula na ang lukso ng dugo sa kanyang anak at nararamdaman na niyang may kakaiba sa binata. At dahil malalaman na ni Mercedes na mismong anak pala ni Rafael si Moises na siya ang batang pinatapon niya, ay gagawa siya ng paraan para tuluyan ng maibaon sa limot ang katotohanan na ang totoong mag-ama ay sila Rafael at Moises, pero kahit anong gawin niya ay aalingasaw pa rin ang lihim nila na pinagtatakpan nila sa mahabang panahon. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.